Nasa ganong pag-uusap at kulitan ang nasa sala nang biglang may mag-doorbell. Kaya naman, tinawag ni Doña Pauline ang kasambahay upang ipagbukas ang pinto. "Oh, ang apo ko! Manang-mana talaga sa lola. Give me hug, apo." Saad ni Doña Pauline nang unang pumasok sa pinto si Violet. Lumapit naman ang dalaga sa abuelo at abuela. Nagmano muna ito sa dalawang matanda bago niyakap ang mga ito. Tsaka bumeso at yumakap naman ito kina Sharon at Anne, gayon rin kina Paulo at Paul. "Nasaan ang mami mo? Bakit hindi mo kasama?" Saad ni Don Pablo sa apo. Tukoy nito sa nag-iisang anak na babae nila na si Sharina. "Ikaw lang ba mag-isa, apo? Anong oras na? Gabing-gabi na ah. Dapat hindi ka na lumalabas mag-isa sa ganitong oras." Saad ni Doña Pauline. "Baka nanggaling siya sa party ni Ellis. May pool party si Ellis, dad." Saad naman ni Paulo. "Yes, uncle. Doon po ako galing at hindi po ako nag-iisang pumunta dito." Sagot ni Violet at tumingin ito sa pinto kung saan nakatayo si Faith habang nasa likod nito si Akira. Napasinghap naman si Sharon nang makita niya muli ang anak. Subalit hindi niya inaasahan na pupunta ito sa ganung oras. Napatayo naman ang lahat at napatakip ng bibig si Doña Pauline dahil sa labis na gulat dahil hindi nila inaasahan ang pagpunta ni Faith o Cheryl sa kanilang mansyon. Dahan-dahan ang bawat lakad ng dalaga habang patuloy sa pagluha ang mga mata nito. Ngayon bumalik na ang mga alaala nito ay niyon lamang na pagtanto ni Cheryl kung gaano niya na-miss ang mga magulang. Mami, basag ang boses na sabi ni Cheryl sa napapaluhang ina. Walang salitang lumabas sa labi ni Sharon, kundi ang masayang luha ang lumabas sa mga mata niya. Dahil sa labis na kaligayahan, sa maraming taon na hindi niya narinig ang tawag na iyon ng anak niyang babae, ay sa wakas ay heto na sa kanyang harapan. "Mommy, Daddy, I'm back. Finally, I'm back. Ako na po ito," si Cheryl. Ani ng dalaga, kaya naman nilakad ni Sharon ang pagitan nila ng anak at kaagad niya itong niyakap ng sobrang higpit. "Sobra akong nangulila sa iyo, anak. Sa bawat tawag mo sa akin ng mami, hinahanap-hanap ko. Ngayon nasa harapan na ulit kita. Hindi na ako makakapayag na iwan at umalis ka ulit, anak ko." Ani ni Sharon at pinahid nito ang mga luha sa pisngi ng dalaga at hinahalik-halikan nito ang magkabilang pisngi ng anak. Nang matapos ay muli na naman niya itong niyakap. "Oh, Paul, ang baby girl natin, ang princess natin, bumalik na. She is back." Saad ni Sharon nang bumaling ito sa asawa. Umatras saglit ito upang makalapit si Paul sa dalaga. "Daddy," saad ng dalaga at nagyakap ng sobrang higpit ang mag-ama. "Hindi mo lang alam, princess, sobrang pinasaya mo kami. Sobrang sayang-saya namin dahil nakabalik ka na sa amin. Patawarin mo si Daddy, ha? Because of what happened before, hindi kita nailigtas." Mahabang saad ni Paul sa anak, ngumiti naman ang dalaga at muling niyakap ang ama. "Kalimutan na po natin yun, nakaraan na po iyon, tapos na yun. Ang mahalaga ay magkakasama na ulit tayo. Kasama ko na po kayong lahat," sagot ng dalaga. Nang matapos ay hinarap naman ng dalaga ang Kuya Kenneth niya. Niyakap niya ito kaya naman ginulo nito ang buhok niya. "Kuya," saad ni Cheryl at hinanap ng mata niya ang isa pa niyang kapatid na lalaki. "Ang Kuya Patrick mo bukas pa yun makakauwi, anak." Ani ni Sharon nang mapansin nitong may hinahanap ang mata ng dalaga. "Welcome back, baby girl." Ani ni Kenneth at ginulo ang buhok ng dalaga bago niyakap ito. Kami apo, hindi mo ba kami yayakapin?" Saad ni Doña Pauline sa tonong may pagtatampot tsaka pinahid. Kumuha ito ng tissue upang ipahid sa pisngi nitong may luha. "Of course, Grandma. Sobrang namiss ko po kayo lalo na ang luto niyo po," sagot ng dalaga at lumapit ito sa abuelo at abuela upang yakapin ang mga ito. "Oh, basang-basa ka. Violet, bakit basang-basa itong pinsan mo?" Saad ni Doña Pauline at bumaling ito sa isa pa nitong apo na dalaga. "Oo nga, anak. Bakit basang-basa ka? At naaalala mo na ba lahat, anak?"
Ani naman ni Sharon sa anak at tiningnan mula ulo hanggang paa ang anak. Pool party po yung pinuntahan namin. Nakalimutan kong magdala ng pamalit. Sagot ni Cheryl at ayaw niyang sabihin sa mga ito na si Ellis ang may kagagawan kung bakit umuwi siyang basang-basa. Ma'am, Dad, patawarin niyo po ako kung hindi ko kaagad kayo natanggap. Kung nasaktan ko po kayo sa ginawa kong pag-iwas at hindi pagharap sa inyo ng maayos. Lumuluhang saad ni Cheryl o Faith sa tunay ng mga magulang. Hinaplos naman ni Sharon ang pisngi ng anak at pinahid ang mga luha nito. Naiintindihan ka namin anak, alam naming nagulat ka lang at mahirap sa iyo ang tanggapin at unawain ang lahat. Pero ngayon, gusto naming malaman mo na mahal ka naming lahat. Hindi kami nawala ng pag-asa, isang araw babalik ka rin sa amin at mahahanap ka rin namin. Mahabang saad ni Sharon sa anak. Hinanap niyo po ako? Saad ng dalaga kaya naman tumango si Sharon. Oo anak, hinanap ka naming lahat at lahat kami umaasang makikita ka naming buhay at ligtas. Sobrang mahal na mahal ka namin anak at sobra ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binalik ka niya sa amin. Umiiyak na sabi ni Sharon. At lahat ng mga araw at taon na hindi ka namin nakasama, babawiin natin apo. Babawi kami sa lahat-lahat ng mga panahon na hindi mo kami nakasama. Ani naman ni Don Pablo. Hindi na po ako mawawala sa inyo. Patawarin niyo po ako. Shh, princess, huwag kang dapat hingin ng tawad. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo at buo na ulit ang pamilya natin. Saad ni Paul kaya natigil sa pagsasalita ang dalaga. Wala naman naging sagot ang dalaga kundi ang mapaiyak na lamang dahil sa labis na kaligayahan. Apo, saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Basang-basa ka. Nag-aalala ang sabi ni Doña Ligia sa binata nang mapagbuksan nito ng pinto ang apo. I saw her again, Lola. Hindi niya ako kinakausap at pinagtabuyan niya ako, Lola. Matapos ko siyang iligtas, hindi ko talaga mapapatawad si Elisla. Dahil sa kanya, sobrang sirang-sira na kami ni Faith. Dahil sa kagagawa ni Ellis, ayaw na sa akin ni Faith. Saad ng binata at parang batang nagsusumbong, subalit na palitan ng galit ang kaninang malungkot nitong mukha. Nang maalala niya ang ginawa ni Ellis sa babaeng mahal niya. At si Ellis rin ang sinisisi niya kung bakit nasira ang relasyon nilang dalawa ni Faith. Flashback. Kanina habang palabas sila ng hotel ay gustong-gusto niyang makausap at yakapin si Faith. Subalit biglang nawala ang lakas ng loob niya dahil sa malamig na tingin sa kanya ni Faith. Huwag mo akong hahawakan at huwag mo akong lalapitan. Lumayo ka sa akin at huwag ka nang magpapakita sa akin. Malamig na sabi sa kanya ni Faith. Pero siya ang nagligtas sa iyo, Cass. Saad ni Violet. Pero siya rin ang dahilan kaya galit sa akin si Ellis. Galit si Ellis kaya niya ako na itinulak sa pool. At kung patuloy pa rin akong makikipag-usap sa lalaking ito, para rin akong kumuha ng bato na ipinokpok ko sa ulo ko. Sobra-sobra ng pasakit ang nararamdaman ko magmula nang makilala at minahal ko ang lalaking ito. Madiin at walang emosyong saad ni Faith, tsaka binalingan nito ng malamig na tingin ang binata. Kaya ayaw ko nang makita pa yung pagmumukha mo. Layuan mo ako, ikakasal ka na kay Ellis, di ba? Kaya tigilan mo na ako. Dugtong ni Faith at nagpatuloy ito sa paglakad, papunta sa kotse ni Violet. Naiwan namang natitigilan si Ariel dahil parang ibang babae ang kaharap niya. Parang hindi na ito ang dating Faith na mahal siya, ang dating Faith na napakalambot pagdating sa kanya, at ang dating Faith na hindi siya natitiis. Sobrang ibang-ibang ugali ng Faith na kaharap niya sa gabing iyon. Kaya naman bago pa makagalaw si Ariel ay tuluyan nang nakaalis ang kotse ni Violet, kaya naman hindi na niya nahabol pa ang dalaga. End of flashback. Apo, wala ka nang magagawa kung ayaw na sa iyo ni Faith. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit at sama ng loob niya. Mas mabuting palayain mo na siya. Huwag mo na siyang pilitin dahil gulo lang ang mangyayari. Apo, isipin mo na lang kung paano ulit tayo makakabangon. Kung paano natin mababawi ang lahat-lahat, apo, na hindi kinakailangan magpakasal kay Ellis. Mahabang sad ni Doña Ligia.
Samantala, natapos nang magbihis ng pangtulog si Faith o Cheryl. Kasalukuyan siyang nasa mansyon na ngayon ng mga santiban. Sa mansyon na dapat kung saan siya nararapat. Grabe, napakabongga ng kwarto mo, Sisi. Ang lambot-lambot ng kama. Tuwang-tuwang saad ni Akira na ngayon ay nakaupo sa malambot na kama ng dalaga. Doon na rin ito pinatulog ng mga magulang ni Cheryl dahil gabing-gabi na at matalik itong kaibigan ng anak nila. At ang bait-bait ng mga magulang mo, Sisi. Gusto pa ng mami mo na tawagin ko rin siyang mami. Hahaha, magpaampun na kaya ako. Saad ni Akira at tumayo ito tsaka naglululundag sa ibabaw ng kama na animoy isang bata. Haha, pwede rin para magkapatid na talaga tayo. Sagot ni Faith. Gagi, nagbibiro lang ako no. Pero totoo, Sisi, ang bait-bait ng mami mo. Pero yung daddy mo, pareho sila ni Poging sungit. Ang tatahimik, halos mabilang ko lang kung ilang beses siya nagsalita. Ikaw talaga ang dami mong napapansin. Pero alam mo, Akira, dati nang bata pa ako, sobrang papas girl ako. Triplets kami, prinsesang-prinsesa ako sa mansyon na ito at sa parents ko. Pero ngayon, sobrang naninibago pa rin ako. Lumaki ako sa simpleng buhay at kakaunti lang nakapaligid sa akin. Ngayon pakiramdam ko parang bumalik ako sa pagkabata bilang isang Cheryl. Mahabang sad ni Faith sa kaibigan. Tinabihan naman ni Akira ang kaibigan nang maupo ito sa kama tsaka hinawakan ang kamay nito. Pero Sisi, ngayong mayaman ka na at nakabalik ka na sa totoo mong pamilya. Kahit prinsesa ka pa dito, sana wala pa rin magbago sa iyo kahit ikaw na si Cheryl Santiban. Sana mananatili pa rin ang isang Faith na kilala ko dyan sa puso mo, yung mabait, mapagmahal at may puso na kaibigan ko. Saad ni Akira. Ikaw ha, napakadrama mo, Akira. Oo naman no, ako pa rin ito. Mapa Faith o Cheryl man ako, kahit may mamahaling gamit, alahas, magarang kotse, maraming bodyguards, at kahit anak pa ako ng mayaman at kilalang pamilya, hindi pa rin ako magbabago. Pangako. Sagot ni Cheryl sa kaibigan at nagyakap silang dalawa. Sige, matulog na tayo. Huwag ka na magdrama dyan. Nahawa mo ako eh. Saad ulit ni Cheryl. Okay, Sisi. Good night, best friend. Saad ni Akira at nahiga na ito. Sige, good night. Sagot niya at nahiga sa tabi ng kaibigan. Malalim na ang gabi, nakatulog na rin si Akira, samantalang gising na gising pa rin si Cheryl. Hindi siya makatulog dahil inaalala pa rin niya ang mga sinabi niyang masasakit kay Ariel. Ayaw niya sanang sabihin ang mga yon dahil ayaw niyang makapagsalita ng masakit sa binata. Subalit ewan ba niya, pagkakita pa lamang niya sa binata ay ang init-init na kaagad ng ulo niya. Nakokonsensya siya sa mga nasabi niya kay Ariel. Gusto niyang humingi ng tawad dito. Subalit nagtatalo naman ang puso at isipan niya. Nasasaktan siya habang naaalala niya kung paanong nakita niya sa mukha at mga mata ni Ariel ang sakit dulot ng mga sinabi niya dito. Bumangon si Cheryl at bigla siyang nakaramdam ng gutom. Kaya naman bumaba siya at tahimik ang bawat hakbang niya sa hagdan. Nang makarating sa kusina, ay binuksan niya ang ref at naghanap siya ng makakain. Subalit kahit anong dami ng pwedeng kainin at inumin sa loob ng ref, ay wala siyang magustuhan roon. Princess, bakit gising ka pa anak? Ang malambing na boses ng ina ang bahagyang nagpagulat sa dalaga. Ang buong akala niya ay tulog na ang lahat at siya lamang ang gising. Nilingon niya ang nagsalita at nakita niya ang napakaganda niyang ina. Wala pa rin itong kakupas-kupas, kaya naman hindi na siya magtataka kung bakit baliw na baliw dito ang daddy niya. Naupo siya at nangalumbaba sa lamesa, kaya naman naupo na rin ang mami niya matapos nitong kumuha ng isang basong fresh milk. Subat gising ka pa anak, hindi ka ba makatulog? Hindi po eh. Tsaka nagugutom po kasi ako. Akala ko may magugustuhan akong pagkain dito sa kusina, kaya bumaba ako. Sagot ni Cheryl. Ganun ba? Anong gusto mong kainin anak? Ipagluluto kita. Naku, hindi na po mami. Tulog na po ang lahat. Sobrang lalim na po ng gabi. Magpahinga na lang po
No anak, first time kong pagsilbihan ka anak, lalo na ngayong malaki ka na. Dati kasi puro na lang ang yaya mo ang palaging nagluluto sa'yo, kaya hayaan mo na ang mami ha. So tell me anak, anong gusto mong kainin? Ano po kasi kwan po, mahirap po kasi po, what princess? Tell me. Gusto ko po sana ng papaitang baka, sagot ng dalaga na nagpamaang sa ina nito. Ano? Haha, you're kidding me anak? Saad ni Sharon at bigla itong napatawa sa isiping nagbibiro lamang ang anak. Seryoso po ako mami, gusto ko po ng papaitan, baka bukas na lang po, kaya ko naman pong tiisin to eh. No anak, I don't like that and don't do that princess. Huwag mong hintayin malipasan ka ng gutom, ayaw na ayaw ko yan. Wait ka lang dyan ha, kukunin ko lang ang phone ko. Saad ni Sharon sa anak at nagmadali itong bumalik sa kwarto, timing namang nagising si Paul marahil ay nagising ito nang buksan ni Sharon ang pinto. What's wrong baby? Namamaos pa ang boses na ani ni Paul. Ang anak nating si Cheryl, nagugutom daw. Gusto ko siyang ipagluto kaso gusto niya ng papaitan. Sagot ni Sharon sa asawa at halata sa boses nito na gustong gusto nitong magpatulong sa asawa. Mag-ina nga talaga kayo baby. Pareho niyong favorite ang papaitan na yan. Tom, that papaitan, SSD namin dami ng pagkain sa kitchen. Yan pa talaga ang gusto niya? Yung wala dito? Okay, don't worry baby. I will call Ryan para maghanap ng naluto ng papaitan. Saad ni Paul at kinuha nito ang nakapatong na cellphone sa tabi ng lampshade. Tanda, ang gusto ng anak natin yung lulutuin pa lang. At wala nang mahahanap na papaitan si Ryan sa ganitong oras. Wala nang bukas ngayon. Sagot ni Sharon at tumingin ito sa orasan. Sobrang alauna na ng gabi at marahil ay nagpapahinga na rin ang tauhan ni Paul. Okay, ako nang bahalang kumausap sa anak natin. Sad ni Paul at bumaba ito ng kama at saka lumabas ng kwarto. Tinungo nito ang kusina kasunod ang asawa. Nadat na nilang kumakain ng fresh lemon ang anak nila. At 4 na ng lemon ang naubos nito, kaya naman napalunok ng laway ang mag-asawa dahil sa sobrang asim ng lemon na kinakain ni Cheryl. Princess, ang asim niyan. Maraming pwedeng kainin sa loob ng ref. Marami rin tayong fruits. Anong gusto mo at pagluluto ka namin ni Manang? Saad ni Sharon sa anak. Sorry ma, hindi ko na napigilan ang gutom ko eh. Tsaka papaitan lang po ang gusto ko, maliban po dito. Sagot ni Cheryl at ipinakita ang hawak na kulay yellow na lemon. Nagpautos na ako princess, hintayin lang natin para may pagluto kanya ng papaitan kasi si Manang hindi siya marunong magluto ng ganon. Ang mami mo lang ang marunong nun pati yung 3. Sagot ni Paul. Sino pong 3? Sina Ryan, Marco at Jason. Sila ang magluluto. Sagot ni Paul sa anak. Tanda ha, baka ano naman kalokohang gawin nila sa papaitan ng anak mo? Ani ni Sharon sa asawa at tinaasan ito ng kilay dahil naalala ni Sharon nung panahong naglilihi pa siya, ipinagluto siya ng asawa kasama ng 3 nitong tauhan. Subalit hinaluan ng mga ito ng ampalaya ang papaitan para umano pumait, kaya hindi niya iyon nakain. Don't worry baby, nandyan ka naman nakatingin eh at mag-guide. Sagot ni Paul. Hindi ba pwedeng hintayin muna mag-umaga, bukas na lang yung papaitan? Hating gabi na gising pa rin kayo. Saad ni Doña Pauline. Mama, hindi pwede. Nagugutom ang anak ko, kaya hindi pwedeng ipagpabukas. Sagot ni Paul. At tinabihan nito ang anak na patuloy pa rin sa pagkain ng lemon. Kaya naman umasim ang mukha ni Doña Pauline at napalunok ito ng laway. Ma'am, Dad, magpahinga na po kayo. Tama po si Grandma, bukas na lang po. Kaya ko naman pong tiisin eh. Saad ni Cheryl sa malungkot na tono. Na princess, no, kung anong gusto mo, yun gagawin at ibibigay namin. Ayaw kong matutulog kang gutom. Kaya kung papaitan lang ang gusto mong kainin, ipagluluto ka namin. Kaya don't sad princess, don't mind your grandma. Saad ni Paul at hinagkan ang ulo ng anak. Ilang sandali lamang ay dumating na ang 3 inutusan ni Paul. Tinawagan niya ang mga ito kanina habang pababa siya ng hagdan. Pumasok ang mga ito mula sa back door ng kusina. Dahil may duplicate key rin si Marco, ito ang pinagkakatiwalaan ni Paul sa susi ng mansyon.
Halos magsalubong naman ang kilay nilang lahat habang nakatingin sila sa tatlong may hawak na tatlong sako. May mansa pa ng dugo ang binti ng mga ito. Gayon rin ang suot na damit ng mga ito. Kaya naman napatayo si Sharon at nagtago ito sa likod ng ama. Ano ang mga yan? Bakit may mga dugo yung binti nyo at damit nyo? Nagtatakang sabi ni Sharon sa tatlo. Wala kaming nahanap na bukas na restaurant na nagbebenta ng papaitan. Wala naman kasi nagluluto ng ganon dito, madam. Sa mga probinsya lang mahilig magluto ng ganon. Mabuti na lang nasa White House si Jason kaya doon na kami naghanap ng kinatay namin. Saad ni Ryan. Alam ba yan ni Sebastian? Saad ni Doña Pauline. Yung anak lang niyan si Stephen ang nasabihan namin. Pumayag naman, buti nga gising pa eh. Kaya nakausap namin. Sagot ni Jason. Bakit 3 sako ang dala nyo? Ani ni Sharon. Hindi kasi sinabi ni boss kung ano papaitan lang ang sinabi niya kaya kumatay kami ng baka, kambing at kalabaw. Sagot ni Marco na ikinalaki ng mata ni na Sharon at Pauline kaya pala halos naligo na ng dugo ang mga ito. Kayong 3 lang? At ganun kabilis? Ilang minuto pa lang kayo tinawagan ni Paul Hindi makapaniwala ang saad ni Sharon. Kung gigilitan pa namin sa liig, di matagal talaga madam. Kaso binaril na namin sa ulo Tsenso na rin ang gamit namin panghiwa para mabilis. Sabi ni boss bilisan namin Sagot ni Ryan. Gusto niyo bang makita madam? Boss? Ang dami nito. Kinuha na namin ang ulo kasi lulutuin daw ni Marco bukas. Ani ni Jason. Oh my God, ayaw kong makita. Nandidiring sabi ni Doña Pauline at mabilis itong umalis ng kusina. Ako rin, ayaw ko rin makita. Hugasan niyong mabuti sabihin niyo ako kapag lulutuin na. Anak, sa room muna tayo. Saad ni Sharon sa anak, kaya naman sumunod naman si Cheryl sa ina. Nang maiwan naman ni Paul ay isa-isa niyang binatukan sa ulo ang 3. Hindi ba kayo nag-iisip? Si Cheryl lang ang ipagluluto ng papaitan pero halos katayin niyo na lahat ng mga hayop sa White House. Sobra ka naman boss, hindi naman lahat. May mga tegre, leon, buwaya kaya dun. Sagot ni Ryan. At wolf, hindi namin kayang katayin ang mga yun boss. Baka kami ang makatay. Saad naman ni Marco. Kung kayo kaya ang katayin ko, alisin nyo na yung 2, yung baka lang ang lulutuin nyo. Ani ni Paul sa mga ito. Baka lang naman boss, baka lang. Mahina ang pagbibiro ni Jason. Gawin nyo na ang trabaho nyo. Bakbakin kita dyan Saad ni Paul tsaka muli nitong binatukan si Jason. Kasalukuyang nasa gallery room ang mag-inang Cheryl at Sharon. Sa kwartong punong-puno ng mga larawan at mga old frame ng pamilya. Si Kuya Patrick po ito? Anong nangyari sa kanya? Saad ni Cheryl nang makita nito ang mga larawan ng batang lalaki kung saan nasa hospital ito. Oo anak, nagkasakit siya dyan ng leukemia. Sa Amerika yan, doon siya nagpagamot. Thanks God naman at gumaling na siya at nalampasan namin ang pagsubok na yon. Ito naman ang Kuya Kenneth mo nung mag-graduate siya ng karate at taekwondo sa Japan. Saad ni Sharon sa larawan ni Kenneth na katabi ng larawan ni Patrick. Sobrang dami palang nangyari, Mami. Oo anak, napakadaming pagsubok na nangyari sa pamilya natin. Pero nanatiling matatag pa rin at malakas. Kaya dapat ikaw anak, maging malakas at matatag ka rin dahil walang santiban na mahina. Palagi mo yan tatandaan. Huwag kang maging mahina dahil matatalo ka. Saad ni Sharon sa anak. Samantala napapakamot ng ulo ang 3 tauhan habang ginagaya nila sa YouTube ang tamang ingredients ng papaitan. At lahat ng ginagawa ng mga ito ay tinatama ni Sharon. Maging si Paul na ayaw gumalaw at gustong nakatingin lang ay nakapagtrabaho na rin. Mahina itong napapamura dahil diring-diri ito sa paghiwa ng lamang loob ng baka. Subalit hindi naman ito makahindi o makaangal kapag ang asawa na niya ang nag-utos. Alam mo ba Cheryl anak, yan ang unang ipinaglihi ko sa inyong 3. Ngayon lang ulit sila nakapagluto dahil ulit sa iyo anak. Saad ni Cheryl sa anak. Talaga po? Sa totoo nga niyan po mami, yung kinikilala kong tatay, ang sarap-sarap po niyang magluto ng papaitang kambing, kaya naging paborito ko po. Sagot ni Cheryl. Kalahating oras ang lumipas ay natapos na rin ang 4 ng tamang pagluto ng papaitan dahil sa tulong ng YouTube at mga turo ni Sharon. Ang dami-dami po nito, samahan niyo na po akong kumain.
Sad ni Cheryl nang hiihain na sa harapan niya ang kanin at ang nalutong papaitan. Akmang titikman na niya ang niluto, subalit bigla siyang napatakip ng bibig dahil sobrang baho ng naamoy niya. Ayaw niyang amoy ng papaitan, subalit gustong-gusto naman niyang kainin niyon. Ngunit naaamoy pa lang niya ay parang masusuka na siya. "What's wrong, princess?" Nag-aalalang sabi ni Paul sa anak. "Ayaw ko po ng amoy, ang baho po," sagot niya. "Ang sarap kaya ng amoy at ang sarap anak." Ani naman ni Sharon nang tikman nito ang papaitan. "Ang baho po talaga, mami. Sandali, lagyan natin ng lemon at pahingi rin po ako ng ampalaya." Sad ni Cheryl o Faith na kaagad naman sinunod ng tatlo. Pagbalik ng mga ito ay may hawak ng tigi-isang ampalaya, ngunit magkakaiba naman ng size o laki. Tumayo ang mga ito sa harapan ng dalaga at ipinakita kung alin doon ang gusto nitong ampalaya. "Princess Cheryl, alin po dito ang gusto nyo? Small, medium, large." Sad ni Ryan habang ngiti-ngiti ito at ang kaliwang kamay nito ay may hawak na 2 lemon. Ganon rin sina Marco at Jason. Habang si Paul naman ay parang dumumi kaagad ang isip nito kaya napakunot noo ito at napatiimbagang. Tsaka kinuha nito ang ampalaya na hawak ni Ryan at ipinalo iyon sa ulo ng 3 tauhan. "Boss naman, kanina pa kayo namamalo," ani ni Ryan at napapakamot na lamang ito sa nasaktang ulo. "Princess Cheryl, favorite ni boss yang papaitan," ani naman ni Jason at ngiti-ngiti ito nang makitang namula ang mukha ng boss nila at nanlaki ang mga mata nito. Matapos hiwain ni Faith ang 3 ampalaya ay hinalo nito iyon sa papaitan kasama rin ang 6 na kulay yellow at malalaking lemon. Lihim na nagpasalamat si Sharon dahil naitabi na nito ang para sa kanya. "Talaga, halika dad, tabi po tayo, paramihan tayo ng kain. Ang unang makakaubos, tatabi kay mami. Kapag hindi mo naubos yan dad, sa sala ka matutulog. Ako naman ang tatabi kay mami." Saad ng dalaga na halos ikaputla ni Paul. Hindi ito sanay kapag hindi nito katabi ang asawa, kaya kahit ayaw na ayaw nito sa papaitan ay pipilitin niyang kainin. Para hindi siya makatulog sa sala, lihim namang natuwa ang 3 tauhan at nag-apiran pa ang mga ito. Sarap na sarap sa pagkain si Cheryl o Faith. First time niyang makakain ng ganong klaseng papaitan at hindi niya akalain na sobrang sarap pala niyon. Habang si Paul naman ay nakadalawang subo pa lamang ng papaitan na may ampalaya at sandamakmak na lemon ay napatakbo na ito ng lababo upang ilabas lahat ng nakain niya. "Tsang, pagkain pa ba yun? Ang pangit. Sobrang pangit ng lasa." Wala, humihina na si boss. 2 kutsara lang pala ang kaya mo boss." Saad ni Marco at nagtawanan ang 3. Umigting naman ang panga ni Paul at tiningnan nito ng masama ang 3. "So nakakatawa. Kayong 3, ubusin nyo yan. Ang hindi kakain, walang sahod ng 5 buwan." Ani ni Paul kaya naman napatigil sa pagtawa ang 3. "I'm win dad, paano ba yan? Ako muna ang tatabi kay mami ha?" Saad ni Cheryl. Pinagpawisan pa ito dahil sa sobrang busog. "Okay." Tipid na sagot ni Paul at walang imik na tumalikod ito tsaka lumabas ng kusina. Kasalukuyan ng magkayakap ang mag-inang Sharon at Cheryl sa master bedroom ng mag-asawa. Habang nakahiga ay nagkukwentuhan silang mag-ina. Naikwento niya lahat ng naging buhay niya sa isla kasama ng mga taong nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Gayon rin ang lalaking minahal niya ng lubusan. Lahat ng masasayang bagay lamang ang naikwento niya sa ina, habang ito naman ay kunikwento lahat ng nangyari sa pamilya nila. Gayon rin sa 2 niyang mga kuya, kung paano na in love ang Kuya Patrick niya sa nagngangalang Inday. "Anak, meron sana akong gustong gawin at hilingin sa'yo." Saad ni Sharon sa anak habang sinusuklay ng daliri nito ang malambot na buhok ng dalaga. "Ano po yun, mami?" "Gusto kong isama ka sa Canada at doon mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Isama mo si Akira para may kasama ka. Kasama rin natin ang tita Sharina mo." Saad ni Sharon kaya naman napatingin ang dalaga sa ina. Napakaseryoso nito at halatang may iniisip. "Bakit po?" Nothing. Gusto ko lang mas ma-improve ka anak. Gusto kong i-enjoy mo ang life mo anak. Alam mo bang sa ganyang edad mo, hindi ko na-enjoy ang kabataan ko dahil maaga akong inasawa ng daddy mo. Kaya habang bata ka pa,
Kalimutan mo lahat ng masalimuot na pinagdaanan mo, anak. Mahabang sad ni Sharon sa anak. Ang totoo niyan ay gusto muna niyang ilayo ang anak sa gulo. Lalo na't napakaraming kalaban ng pamilya nila na nagsisilabasan. Palaging may nagtatangka sa buhay nila at iyon ang ayaw mangyari ni Sharon para sa anak niya. Bago lang gumaling ang anak niya mula sa amnesia, kaya magulo pa ang lahat. Hindi pa niya kayang ipaliwanag ang lahat tungkol sa pagiging mafia ng pamilya nila. Opo, Mami. Kung yan po ang gusto nyo, gusto ko po kayong makasama at siguro nga po tama kayo, kailangan ko munang magpakalayo-layo para sa bagong buhay ko. Hindi bilang Faith, kundi bilang isang Cheryl Santiban. Sige, tomorrow 4 PM anak, wala ka nang kailangan dalhin dahil may mga tao tayo doon na aasikaso ng mga gagamitin natin doon. Po? Seryoso? Ganun po kabilis? As in bukas na bukas po ng hapon? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Yes, princess. Ang private jet ng daddy mo ang gagamitin. Ako na rin ang bahalang makipag-usap sa Tito Joseph mo para sa paglipat mo. Samantala, habang si Paul naman ay nasa library habang abala ito sa tinitingnan nitong computer. Hindi siya makatulog dahil wala sa tabi niya ang asawa. Kaya naman habang hinihintay niyang makatulog ang anak niya si Cheryl, ay inaabala muna niya ang sarili sa trabaho gamit ang computer nito. Ilang sandaling paghihintay ay naisip ni Paul na baka nakatulog na ang anak niya. Kaya naman nilisan na nito ang library tsaka nagtungo sa kwarto. At tama nga dahil nakita niyang nakatulog na ang mag-ina niya habang nakayakap ang anak niya sa asawa. Ang balak sana ni Paul ay buhatin ang natutulog na anak pabalik sa sariling kwarto nito. Subalit naisip niyang hindi na pala ito bata at madali na itong magising kapag binuhat niya. Kaya naman napailing na lamang ng ulo si Paul dahil mukhang hindi niya masosolo sa gabing iyon ang asawa. Napapangiti na lamang si Paul dahil sa isiping mukhang pati ang anak niya ay pinagdadamutan niya, gusto niyang ipagdamot ang asawa. Parang gusto tuloy kutusan ni Paul ang sarili sa isiping iyon. Dahil kahit sa sarili niyang anak ay naisip pa niya iyon. Mahina at ingat na ingat si Paul sa bawat hakbang niya dahil natutulog na ang dalawa. Napangiti siya nang makita niya ang dalawang babaeng mahal na mahal niya. Gusto sana niyang buhatin ang anak at ilipat ito sa guest room, subalit naisip niyang hayaan lang dahil ang sarap pagmasdan ng mag-ina niya habang natutulog ang mga ito. Maingat na tinabihan ni Paul ang asawa tsaka hinagka nito sa noo ang dalawa. Kinabukasan, tsaka lamang napagtanto ni Alice ang halaga ni LJ nang tuluyan na itong umalis at sumuko sa kanya. Kaya naman sinundan nito ang lalaki at nagising na lamang siya sa katotohanan na may puwang pala ito sa puso niya. Hindi niya lamang iyon nakikita o nararamdaman dahil palagi na lamang si Ariel ginugusto ng isip niya mula pa pagkabata. Habang si Ariel naman ay maaga siyang nagising at hindi niya ininda ang hangover niya. Bagkus ay lumapit siya sa computer matapos niyang magtimpla ng kape. Tama ang lola niya, kailangan niyang bumangon at kailangan siya ng mga negosyo nila. At kung hindi siya gagalaw ay tuluyan mawawala sa kanila ang lahat. Ayaw niyang magpakasal kay Alice, kaya naisip niya ang sinabi ng lola Lydia niya na makakabayad rin sila kahit hindi na kailangan ang kasal. Nang matapos ay binuksan naman niya ang social media account niya at sa hindi inaasahan ay timing namang lumabas sa friend request niya si Akira, ang best friend ng babaeng mahal niya. Kaagad niyang inaccept ang friend request nito, pagkatapos ay nag-message siya dito upang kamustahin si Faith. Subalit hindi na online ang babae, kaya naman napabuntong hininga na lamang siya at naisipan niyang pumunta sa opisina ni Mr. Dalgan upang makausap ito tungkol sa mahalagang alok niya upang walang kasal na magaganap. Samantala magkaharap ang magkaibigang Akira at Faith habang nag-uusap sila tungkol sa pagpunta ng Canada. Mabilis pumayag ang kaibigan niya at tuwang-tuwa pa ito sa nalamang papag-aralin rin ito ni Mrs. Santiban sa Canada kasama ni Faith. Pero paano si Chinitong Pogi, ST ni Ariel? Wala man lang bang closure ang paghihiwalay nyo? Hindi mo na ba talaga siya kakausapin? Halatang mahal na mahal ka naman ng tao eh. Saad ni Akira. Umiling naman si Faith tsaka napabuntong hininga. Para saan pa?
di mas lalong nagalit sa akin si Ellis kapag kinausap ko si Ariel. Di gulo na naman, ayaw kong patulan si Ellie Sisi. Kahit galit at masama ang tingin niya sa akin, ay pilit ko pa rin siyang iintindihin. Sagot ni Faith. Hays, ewan ko sa'yo, ba't ang bait-bait mo? Ani ni Akira at napairap na lamang. Isang buwan nang lumipas, nagbabasa ng dictionary si Faith sa terrace ng mansyon nila sa Canada. Sa isang buwan na iyon ay sobrang dami nang nangyari sa buhay ni Faith o Cheryl na hindi niya inaasahan mangyari o dumating. Nagkaharap na rin muli sila ni Ellis dahil pinuntahan siya nito upang humingi ng tawad sa kanya. Hindi niya akalaing magagawang lumuhod ng isang Ellis dalgan sa harapan niya, kaya naman tinanggap niya ang babae at nagkapatawaran na rin sila. Sa kanilang pag-aharap ay hindi nila nababanggit si Ariel at hindi niya binubuksan sa usapan ang binata. Kaya hindi niya alam kung kamusta na ang mga ito. At sa pamilya naman niya ay masayang-masaya ang Mommy Sharon niya nang malamang magpapakasal na ang Kuya Patrick niya kay Inday. At napakarami rin binatang nanliligaw sa kanya, subalit kahit isa ay wala siyang magustuhan. At sa buwan na rin iyon ay nakumpirma ni Cheryl o Faith na nagdadalang tao siya. Subalit hindi pa niya nasasabi sa mga magulang dahil natatakot siyang aminin sa mga ito ang kalagayan niya, lalo na't nag-aaral siya at napakabata pa niya para magbuntis. Subalit ayaw naman niyang ipatanggal iyon dahil bunga iyon ng pagmamahalan nila ni Ariel. Kaya naman sobrang nag-alala siya sa kanyang kalagayan. Dahil nahalata na rin ang kanyang tiyan, mabuti na lamang ay oversized t-shirt madalas ang kanyang suot sa tuwing nakaharap siya sa mga magulang. Sisi, sisi! Ang malakas na boses ni Akira ang pumukaw sa pansin ni Faith o Cheryl. Naibaba nito ang babasahing dictionary at nagtatakang hinarap ang kaibigan. Hingal na hingal pa ito habang may hawak na magazine. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagmamadali? Para kang hinahabol ah. Saad ni Cheryl sa kaibigan. O tingnan mo, dali tingnan mo. Diba si Mr. Poging Chinito yan, diba? Ani ni Akira at itinaas nito ang hawak na magazine sa harap ng pagmumukha niya. Kaya naman kaagad siyang napatingin sa magazine at nanginginig ang mga kamay niya habang hinahawakan niya iyon. Mabilis nagsilabasan ang mga luha sa mga mata niya at napapakagat-labi na lamang siya upang pigilan ang sariling huwag makagawa ng ingay. Marahan siyang tumango sa kaibigan at hinaplos ang nasalarawan ng magazine. Sobrang miss na niya si Ariel. Walang araw na hindi niya naaalala ang binata, pinigilan niyang huwag magbukas ng social media account upang hindi makita ang binata. Famous si Ariel sa social media, kasama ang mga kaibigan nito. Sinabihan rin niya si Akira na huwag babanggitin ang pangalan ng binata dahil gusto niyang lumimot at pilitin ang sarili, lalo na ang puso niyang huwag nang mahalin ang lalaki. Ariel? Basag niyang boses at saka napahagulhol na lang habang yakap na niya ang magazine. Napakagwapo ng binata sa larawan nito habang nakatayo at nakapamulsa, suot ang itim na tuxedo. Hindi na niya binasa kung ano ang nakalagay roon dahil sobra siyang nananabik sa mukha ng binata. Magmula ng pagsabihan niya ang binata sa gabi ng party ni Ellis ay iyon na ang huling beses na makita niya ito. What happened? Akira, bakit umiiyak ang anak ko? Nag-aalalang sabi ni Mrs. Sharon at nilapag nito ang dalang paper bag sa kama, tsaka nilapitan nito ang anak at niyakap. Hey Akira, tinatanong kita. Kasi po tita, Faith? Hindi na ituloy ni Akira ang sasabihin nang biglang mawala ng malay si Cheryl o Faith. Kaya naman nataranta si Mrs. Santiban at nasigaw nito ang pangalan ng asawa. Paul, Cheryl anak! Cheryl anak, God, Akira, anong nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ko? Malakas ng boses ni Sharon at pilit ginigising nito ang hinimatay na anak. Malakas ang kalabog ng pinto ng kwarto ni Cheryl nang buksan iyon ni Paul. Sobrang nagmamadali ang lalaki dahil sa isiping baka may nangyaring masama sa asawa niya dahil napakalakas ng boses nito. Ngunit nalaki ang mga mata nito nang makitang walang malay ang anak niya. Habang hawak ito ng nakaluhod na asawa, kaya naman mabilis nilapitan ni Paul ang mag-ina niya. Anong nangyari? Jump, princess! Saad ni Paul at madaling binuhat ang anak.
Call the doctor. Malakas na sabi ni Paul na nagpagulat kay Akira. Opo. Nauutal na sagot ni Akira dahil sa sobrang takot. First time nitong marinig ang mag-asawang Paul at Sharon na sumigaw at magalit ang mukha ng lalaki. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang may kaidarang lalaking doktor. Sinuro nito si Sharon, pagkatapos ay ilang sandali lamang ay hinarap na ng doktor ang mag-asawa. Nothing to worry about, your daughter is fine, but she need to rest. Masyado siyang emotional kaya siya hinimatay. Normal lang yun lalo na't nasa stage pa lang siya ng paglilihi. What? What, Doc? Tama bang narinig ko? Naglilihi? Are you sure, Doc? Hindi makapaniwalang saad ni Sharon. Doktor rin ang natapos niya pero hindi man lang niya nahalata o nakikitang nagdadalang tao na pala ang anak niya. Yes, Mrs. Santiban. She's 5 weeks pregnant. Sagot ng doktor kaya naman nanlambot ang mga tuhod ni Sharon at napaupo ito sa kama dahil sa narinig. Habang si Paul naman ay napatiimbagang siya at napakuyom ang kanyang kamao. Pagkatapos ay lumabas ito ng silid upang tawagan ang tauhan. Ryan, hanapin mo kung sino ang boyfriend ng anak ko. Dalhin mo siya sa akin. Utos ni Paul sa tauhan. Nang matapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kenneth na kaagad naman niyang sinagot. Watson, saad niya. Dad, hindi ko makontak si Grandpa. Kasama mo ba si Mommy or Tita Cindy? Lahat ng tinatawagan ko, walang sumasagot. Saad ni Kenneth. Why? What happened? Napalaban kami, Dad. Si Kay dinala na namin sa hospital. Critical ang lagay niya. Sagot ni Kenneth sa kabilang linya. Sino ang nakalaban niyo? Ang ama ng gumahasa sa anak ni Diego. Tom, may meeting kami ng mga Apollo nang biglang dumating ang dalawang van. Hindi kami nakaingat kaya marami sa mga tauhan natin ang namatay at nasugatan. Sina Kay at Aldrin, Ethan at Stephen ang tinamaan. Mahabang saad ni Kenneth at tukoy nito sa mga anak ng 4 na Apollo. Tom, ikaw san? Kamusta ka? I'm fine, Dad. Don't worry. Inaalala ko lang si Kay, Dad. Siyang masyadong napuruhan. Nag-aalala ang ani ni Kenneth, tukoy nito sa pinsan niyang nag-iisang anak ng Tita Cindy niya. Sa kabilang dako naman ay nakangiting nakikipagkamay si Ariel sa mga ka-shareholder niya. Matagumpay na aprubahan ang proposal na inalok niya sa mga ito. Sa loob ng 1 buwan ay masasabi na ni Ariel na malaki na ang ibinago ng business nila. Paunti-unti na rin siyang nakakabayad kay Mr. Dalgan, mabuti na lamang pumayag itong pamahalaan niya ang naiwang negosyo ng ama niya. At kapag nakabangon ay babayaran niya lahat ng nautang ng daddy niya dito nang hindi kinakailangang pakasalan ang anak nito. Flashback. Mr. Dalgan, hindi ko mahal ang anak niyo. Hindi ko makita ang sarili kong ikakasal sa kanya. Parang kapatid ko na si Elise at hanggang doon lang ang tingin ko sa kanya. At kung ipagpipilitan niyo sa akin na pakasalan siya, huwag kayong magagalit sa akin kapag umiyak at madepress sa akin si Elise. Kung masasaktan siya, it's not my fault, Mr. Dalgan. Huwag niyo isisi sa akin kapag balungkot ang anak niyo dahil hindi rin magiging maayos ang pagsasama namin kapag naikasal siya sa akin. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ayaw kong sa akin niyo isisi ang lahat. Mahabang saad ni Ariel habang magkaharap sila ni Mr. J.P. Dalgan. Mahal ko ang anak ko, Ariel. Kaya kung saan siya masaya at kung anong gusto niya, ibibigay ko at susuportahan ko. So, sa tingin niyo magiging masaya siya sa akin? No, Mr. Dalgan. Magalit na kayo sa akin dahil ito ang totoo. Hindi siya magiging masaya sa akin dahil ibang babae ang mahal ko. Sagot ni Ariel kaya napatigil sa pagsalita ang kaharap. Kaya kung papayag kayo, ipagpapatuloy ko ang mga negosyong naiwan ni Dad. Ibabangon ko ang kumpanya at ipinapangako kong unti-unti kong babayaran kapag pinalad ako sa business. Babayaran ko ho lahat ng pagkakautang ng daddy ko sa inyo, Mr. Dalgan, nang hindi kinakailangan ang sapilitang kasal. Pagpapatuloy pa ng binata. Lihim naman humanga si Mr. J.P. Dalgan sa pagiging totoo ng binata. Kahit hindi pa nito sabihin ang mga iyon ay talagang hindi na niya itutuloy ang kasal ng dalawa. Lalo na ngayon nang anak na niya mismo ang nagsabing binabawi na umano nito ang nasabing kasal dahil nagising na lamang si Elise na ibang lalaki na pala ang mahal nito. I understand, iho.
Sige kung yan ang gusto mo, sagot ni Mr. Dalgan at tinapik nito sa balikat ang binata. Samantala, nagising si Sharon dahil sa tunog ng cellphone nito, hindi nito namalaya na nakatulog na pala siya sa tabi ni Cheryl o Faith. Nakita ni Sharon na ang Daddy George niya ang tumatawag kaya sinagot niya iyon. Hello Dad, how are you? I'm good sweetheart. Kasama mo ba si Cheryl at nandyan pa ba ang asawa mo? Tanong ng nasalin niya. Hindi ho at kakaalis lang po ni Paul. Babalik ata ng Pinas. Why Dad? Sagot ni Sharon. Pigilan mo ang asawa mo Sharon. May masama siyang binabalak sa boyfriend ng anak mo. At inaanak ko si Ariel. Saad ng nasalin niya. What? How did you know Dad? Ani ni Sharon at napatingin siya sa anak niyang natutulog pa rin. Hindi na mahalaga yon. Basta pigilan mo ang asawa mo. Dahil kapag may nangyaring masama kay Ariel, paniguradong magagalit at masasaktan ang apo ko. Saad ni Mr. George. May 2 tauhan si Mr. George na nagtatrabaho rin kasama sa mga bodyguard ni Paul. Patrick, tawag ni Sharon sa anak. Kaagad naman itong pumasok ng silid na may pagtataka. What ma'am? Samahan mo ako. Uuwi tayo ng Pinas ngayon din. What? Why mami? Tayong 2 lang? Paano si Cheryl? Tsaka ginamit ni Dad ang private airplane. Sad ni Patrick at halos magsalubong na ang makapal nitong kilay. Huwag ka nang magtanong, basta gawin mo ang sinasabi ko. Kailangan maabutan natin ang daddy mo bago pa niya mapatay ang ama ng ipinagbubuntis ng kapatid mo. At nandito rin si Akira. Siya muna ang bahala sa kapatid mo. Ani ni Sharon tsaka tumayo na ito. Buntis? Buntis si Cheryl ma? Panigurado ni Patrick sa narinig. Dahil hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Yes, at masama ang kutob ko sa pwedeng gawin ng daddy mo sa boyfriend ng kapatid mo. Si Cheryl ang sobrang masasaktan kapag ginalaw ni Paul yung nakabuntis sa kapatid mo. Baka yun pa ang maging dahilan kapag iniwan tayo ni Cheryl. Yun ang ayaw kong mangyari, kaya bilisan mo Patrick. Paliwanag ni Sharon sa anak. Habang sa kabilang dako naman ay galing sa opisina si Ariel at nilalakad na niya ang parking lot patungo sa kotse niya. Nang makalapit siya sa Bugatti car niya ay pagbukas niya ng pinto, bigla na lamang may pumalo ng baseball bat sa ulo niya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Ariel nang may biglang bumuhos sa kanya ng isang balding malamig na tubig, kaya naman napaubo siya. Gusto niyang gumalaw subalit nakatali ang katawan niya sa isang malaking puno. Shit, sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Sigaw niya sa mga armadong lalaki na nasa harapan niya. Kami? Wala, pero ang boss namin, meron. Ani ng matangkad at nakamukha ni Palito, sinuntok siya nito sa kanang panga. Kaya naman dumugo ang bibig niya dahil sa lakas ng suntok nito. Dumura si Ariel tsaka ngumisi at umiling bago tiningnan ang lalaking sumapak sa kanya. Matapang ka lang kasi nakatali ako. Kalagan mo kaya ako dito at mag 1-on-1 tayo. Tiimbagang sad ni Ariel sa lalaki. Napapaisip rin si Ariel kung sino ang nakalaban niya para gawin sa kanya ito. Subalit wala siyang matandaan na naggrabyado niya o nakalaban. Lihim siyang napamura nang sumagi sa isip niya si LJ. Alam niyang minsan na siyang pinagbantaan nito at palagi galit sa kanyang lalaki. Gabing-gabi na at tanging ilaw lamang ng 2 sasakyan na nakatutok sa kanya ang nagsisilbing ilaw. Maya-maya ay dumating ang kulay itim na sasakyan at bumaba roon ang 3 lalaki, sina Ryan, Marco at Paul. Sobrang nasisilaw na si Ariel dahil sa ilaw ng sasakyan na nakatutok sa harapan niya. Kaya naman hindi niya makita kung sino ang mga taong dumating. Naglakad ang 3 lalaki palapit sa kanya. Hindi pa rin niya makita ang mukha ng mga ito dahil sa ilaw na natatakpan ng likod ng mga ito. So ikaw ang binata ng mga Rosales. Hindi ko alam kung anong nakita ng anak ko sa iyo para magustuhan ka. Saad ng lalaking nasa gitna. Anong atraso ko sa inyo? At sinong anak pinagsasabi mo? Nagtatagis ang bagang na sigaw ni Ariel sa mga ito. Humakbang ulit palapit ang lalaking nasa gitna hanggang sa tuluyan na niyang naaninag ang mukha nito. Mr. Santiban? Nauutal na sabi ni Ariel.
Walang hindi nakakakilala sa isang Paul Santiban dahil kinakatakutan ito at pumapangalawa ito sa pinakamayaman. At alam na niyang ito ang ama ng babaeng mahal niya. Kaya naman isa sa dahilan kung bakit nagsisipag siya at sinusubsob na ang sarili sa trabaho upang makabangon ang business nila. At walang masabi sa kanya ang magulang ni Faith o Cheryl. Bakit niyo ho ginawa sa akin ito? Anong kasalanan ko sa inyo? Lakas loob na sabi ni Ariel sa Mafia Lord. Pinakamalaking kasalanan mo ay ang pinakaalaman mo ang princess ko. Mahal ko ho ang anak niyo. Hindi natuloy ni Ariel ang sasabihin na suntukin ito ni Paul. Habang sa kabilang dako naman ay pagkalapag pa lamang ng eroplano ay may nakaabang ng kotse para kina Sharon at Patrick. Ang nagmamaniho niyon ay si Jason. Ito ang pinapunta niya dahil alam ng lalaki kung nasaan ang asawa niya. Ngunit sinabihan ni Sharon ang matapat na tauhan ni Paul na huwag ipaalam sa asawa na sumunod siyang umuwi. Jason, dalhin mo ako kung nasaan si Paul. Utos ni Sharon sa lalaki nang makasakay na sila ng kotse. Pero madam, malalagot ho ako kay boss. Sagot ng lalaki. Takot ka sa boss mo? Ang boss mo kanino siya takot? Sa'yo ho madam. Alam mo rin pala kaya sa akin ka matakot. Ako ang bahala sa'yo. Bilisan mo na ang pagmamaniho dahil kapag nahuli tayo ng dating, sa akin ka malilintikan. Ani ni Sharon kay Jason, kaya naman napakamot na lamang ng ulo ang lalaki at walang nagawa kundi ang sumunod sa asawa ng boss Paul niya. Sa kabilang dako naman ay matapos ipagulpi ni Paul si Ariel sa mga tauhan nito at tinutukan nito ng baril ang buo ng dugo ang binata. Halos hindi na makakita si Ariel dahil bugbog sarado na ang mukha nito. Anak ka nang malipusta sa princess ko. Hindi ko gustong sa iyo mapuntang anak ko. Alam ko lahat ng ginawa ng pamilya mo sa anak ko. Kaya ngayon pa lang dapat ka nang mamatay para mawala ka na sa buhay ng anak ko. Boss, may parating. Ani ni Ryan nang mapansin nito ang ilaw ng sasakyan na parating. Kaya naman napakunot noo si Paul habang nakatutok pa rin ang baril nito sa binata. Ang ibang mga tauhan ni Paul ay humarap sa sasakyan na parating at itinutok ng mga ito ang hawak na baril. Pinagpawisan naman si Jason at napalunok ng sariling laway nang makitang nakaharap sa gawin nila ang mga tauhan ni Paul habang nakatutok ang baril. Madam, mukhang ratratin tayo ah. Kinakabahang sabi ni Jason. Huwag mong ihinto ang kotse, diretso mo. Utos ni Sharon sa lalaki. Kaya naman nanlaki ang mga mata nito. Ano? Naku, ayaw ko pang mamatay madam. Hindi pa ako sinasagot ng nililigaw. Tumahimik ka. Basta huwag mong ihinto kapag hindi ko sinabi. Saad ni Sharon kaya naman napalunok ng sariling laway ang lalaki. Habang matauhan naman ni Paul na nakaabang ay napasinghap ang mga ito nang mapansing mukhang balak pa silang sagasaan ng kotseng parating. Boss, puputok ka na namin. No, ibaba niyo ang baril niyo. Malakas na sabi ni Paul nang mapansin niyang kilala niya ang ingay ng sasakyan na parating. Kaya naman kaagad ibinaba ng mga tauhan ang baril hanggang sa tuluyan ng makalapit ang sasakyan. Kaya naman mabilis ang paggalaw ng mga tauhan at napatalo na sila sa gilid dahil kamuntika na silang mabangga. Madam, mababangga natin si boss. Malakas na sabi ni Jason nang malagpasan nila ang mga tauhan ni Paul. Tsaka lamang nagsalita si Sharon nang makitang kunti na lang ang lapit nila kay Paul. Itigil mo. Malakas na sabi ni Sharon na kagad naman ginawa ng lalaki. Habang si Paul naman ay hindi man lang natinag. Nakatayo pa rin ito sa kinatatayuan at masama ang tingin nito sa kung sino man ang nagmamaniho ng kotse. Subalit ang kaninang madilim na mukha ng lalaki ay napalitan ng animoy maamong tuta dahil sa hindi niya inaasahang pagdating ng babaeng kinakatakutan niya. Walang iba kundi ang pinakamamahal niyang asawa. Baby, what are you doing here? Sino kasama ni Cheryl? Di ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Ang paalam mo sa akin, business ang dahilan. Kaya ka umuwi. Bakit nakatutok ang baril mo sa bata? Negosyo na ba ang pagpatay? Seryosong saad ni Sharon sa asawa, tsaka napatingin ito sa binatang bugbog sarado ang mukha habang nakatali ang katawan nito sa puno. Napalunok naman ang sariling laway si Paul dahil mukhang galit ata sa kanya ang misis niya. Tom, patay ka sa akin Jason. Bakit mo dinala to dito? Ani ng isip ni Paul at napatingin ito ng masama sa lalaking nasa likod ng asawa niya.
Huwag mong tingnan si Jason. Kapag may ginawa ka sa kanya, sa akin ka malilintikan tanda, ibaba mo yung baril mo. Ano ni Sharon sa asawa na kaagad naman ginawa ni Paul. Hindi ka dapat nandito babe. Bakit tanda? Ikaw lang ba ang pwede? Ganon? At anong gusto mong gawin dyan sa bata? Hindi na yan bata. Nakagawa na nga ng bata eh. Sagot ni Paul sa asawa. So papatayin mo siya ganon? Gusto mong alisan ng ama ang magiging apo natin? Gusto mong iparana sa apo natin ang pakiramdam ng walang tunay na ama? Paul, hindi kita tinututulan sa lahat ng maling ginagawa mo. Pati ang pagpasok mo kay Kenneth bilang isang mafia. Ay alam mong ayaw ko, pero itunuloy niyo pa rin. Wala kayong narinig sa akin sa tuwing pumapatay kayo ng tao. Nagbibingi-bingihan lang ako, pero ibang sitwasyon na ito, Paul. Baby, huwag mo ako pagtaasan ng boss. Huwag kang magsalita. Gagawin ko ang gusto kong gawin tanda at sasabihin ko ang gusto kong sabihin sa'yo. Dahil sumasobra ka na. Hindi mo naisip ang magiging apekto nito sa anak natin kapag pinatay mo yan? Paul, alam mong pakiramdam nung mawala sa atin si Cheryl. Huwag mo nang hayaang mangyari ulit yun. Dahil hindi ko nakakayanin. At alam mong ilang taon hindi ko nakasama ang tunay kong ama at si Ate Sharina. Nung mawala siya sa inyo, di ba masakit yun sa mga magulang mo? Gusto mo bang maranasan ng apo natin kung anong pakiramdam ng walang ama? Dahil kung oo, ipaparanas ko naman sa iyo ang mawala ng asawa. Mahaba at galit ng sabi ni Sharon. What? Nauutal na sabi ni Paul at bigla itong namutla dahil sa huling sinabi ng asawa. Narinig mo ako, Paul. Mawawalan ka talaga ng asawa kapag itinuloy mo No, please, no baby. You can't do that to me, right? Ani ni Paul at binigay nito ang baril kay Ryan tsaka hinawakan ang magkabilang kamay ni Sharon at dinala iyon ni Paul sa magkabilang pisngi niya. You're kidding me, baby, right? Galit ka lang kaya mo nasasabi yan. Saad ulit ni Paul at pinaghahalikan nito ang kamay ng asawa. Yes, I can, Paul. Kayang-kaya ko yan gawin sa'yo kung para sa anak at magiging apo ko. Sagot ni Sharon kaya naman parang batang umiling-iling si Paul at niyakap na sobrang higpit ang asawa. Sorry baby, sorry. Kung nagpadalos-dalos na naman ako. Sorry, tell me, what can I do para huwag ka nang magalit sa akin at hindi mo ako iwan? Pagmamakaawa ni Paul sa asawa habang yakap-yakap nito. Tanda, ayaw mo ngang iwan kita. Pero mamamatay naman ako sa sobrang higpit ng yakap mo. Hindi ako makahinga. Nahihirapang sad ni Sharon kaya naman mabilis pinakawalan ni Paul ang asawa. Sorry baby, so tell me please. Ayaw ko rin ang tatagal ka dito. Malamok, ayaw kong nakakagat ka ng pakawalan mo siya. Tipid na sagot ni Sharon kaya naman mabilis iyon inutos ni Paul sa mga tauhan. Kalagan nyo, faster, kalagan nyo. Ani ni Paul sa mga tauhan. Kaya naman pigil na pigil si Sharon na mapangiti. Kahit matanda na sila, ay wala pa rin talaga ang pagbabago sa asawa niya. Nagiging maamong tuta ito pag siya na ang nasa harapan nito. No, tumigil kayo. Ikaw tanda, ikaw ang gumawa niyan. Kalagan mo siya. Saad ni Sharon sa asawa. What? Ako? Ako na naman? Bakit may reklamo ka tanda? Sagot ni Sharon at namewang ito sa harapan ng asawa. Isabi ko nga, kalagan ko na. Mabilis na sagot ni Paul. Pasalamat ka, dumating ang asawa ko. Dahil kung ako lang ang masusunod, kanina pa kita tinapos. Mahinang sabi ni Paul sa tapat ng tenga ni Ariel. Samantala, kahit sobrang hinangina si Ariel at masakit lahat ng natamo niyang sugat sa mukha at bugbog sa katawan, ay malinaw lahat sa pandinig niya lahat ng pinagsasabi ng mag-asawa. Napadapa si Ariel dahil sa sobrang panghihina, subalit pinilit pa rin niyang tumingala upang makita ang babaeng kamukha ni Faith at sigurado siyang ito na nga ang ina ng babaeng mahal niya. Buntis si Faith? Pakiusap, huwag niyo siyang ilayo sa akin. Huwag niyo ilayo sa akin ang mag-iina ko. Nahihirapang saad ni Ariel. Mahal mo bang anak ko? Saad ni Sharon. Tumango naman ang binata at pinipilit itayo ang sarili. Sobra ho, mahal na mahal ko po si Faith. I mean Cheryl po. Nakikiusap po akong huwag niyo kaming paglayuin. Papakasalan ko po siya. Ayaw ko ho ipanganak ang magiging anak namin na hindi kami kinakasal. Pakiusap,
Hayaan niyo sana akong magpakaama sa magiging anak namin at magpakaasawa sa anak niyo. Masyado nang mahaba. Huwag ka nang mangako. Dahil kahit hindi mo sabihin, yun rin ang gusto kong gawin mo at sabihin sa'yo. Bukas pumunta ka sa mansyon, isama mo ang pamilya mo. Saad ni Sharon sa binata. Tom, why baby? Anong gusto mong gawin? Don't tell, tumigil ka tanda. Ayaw kong marinig mo na ang boses mo. Galit pa ako sa'yo. At oo, tama ka nang narinig. Gusto kong pakasalan ng laking ito, ang anak natin. Saad ni Sharon na nagpatigil kay Paul. Kinabukasan, magkasama sina Cheryl o Faith at Akira sa loob ng kotse. Niyaya ni Akira ang kaibigan na gumala muna dahil nabuboard na umano ito. Ang tagal naman ni Manong, magkakape na nga lang Inabot pa ng ilang oras. Saad ni Akira tukoy nito sa kanilang driver. Sandali lang sisi ha, puntahan ko nga si Manong, ang tagal Saad ni Akira at may pinindot ito sa loob ng kotse. Huwag na hintayin na natin. Teka, ba't ako inaantok? Saad ni Sharon at hindi na niya na ituloy ang kanyang sasabihin nang makaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Tinakpan naman ni Akira ang kanyang ilong upang hindi niya malanghap ang pabangong pampatulog at nakalagay iyon sa aircon ng kotse. Sorry sisi, napag-utusan lang ako ng mami mo. Mahinang sabi ni Akira at mas pinaamoy pa nito ng pampatulog. Good for 14 hours ang kaibigan upang makasigurado siyang matagal itong magising. Habang sa kabilang dako naman ay napasinghap si Sharon na biglang lumuhod sa harapan niya si Senyora Barbara. Umiiyak ito at pinapakitang nagsisisi talaga ito sa mga ginawa nito kay Faith o Cheryl. Ako ang nagpahirap sa anak niyo. Ako na lang ang pahirapan niyo. Huwag lang ang anak ko. Nakikiusap ako at patawarin niyo ako sa mga nagawa ko kay Faith. Sobrang nagsisisi na ako. Mr. and Mrs. Santiban, nakikiusap ako. Please, huwag niyo nang idamay ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Senyora Barbara dahil halos hindi na niya makilala ang anak nang umuwi ito ng bahay. Punong-puno ng dugo ang mukha ni Ariel, maging ang suot nito ay punit-punit. Marami rin pasa at sugat ito sa katawan na nakuha ni Ariel sa paglatigo sa kanya ni Paul at ng mga tauhan nito. Sa pinto pa lamang ay sobrang hinang-hina si Ariel at tuluyan itong nawala ng malay. Matapos mapagbuksan ang pinto ni Senyora Barbara, naisip ng senyora na ang anak niya ang nagbabayad sa mga naging kasalanan niya kay Faith. Nang magising ang binata, ay kaagad nitong sinabi na pupunta sila sa mansyon ng mga Santiban. Hindi sinabi ni Ariel kung bakit at ano ang nangyari sa kanya. Subalit naisip na ni Senyora na isang Santiban ang gumawa niyon sa anak niya. Kaya hito na nga, pagkaharap pa lamang nila sa mag-asawang Paul at Sharon ay walang salitang lumuhod ang senyora tsaka napahagulhol ng iyak sa harapan ng mag-asawa. Hindi ko kayo pinapunta dito para pag-usapan ang mga natapos na. Kung nagsisisi ka at gusto mo ng kapatawaran, tumayo ka at huwag mong gawin yan sa akin. Gawin mo yan sa anak ko at sabihin mo ang mga yan sa anak ko. Hindi ako ang sinaktan mo kundi ang anak ko. Kapag napatawad ka niya, patatawarin kita. Pero sa ngayon, ayaw ko munang pag-usapan ang mga yan. Mahabang saad ni Sharon, habang nakataas noo pa rin at seryoso, ang mukha nito gayon rin si Paul na nanatiling tahimik lamang. Tumayo naman si Senyora Barbara at tumabi ito sa ina. Bilang isang magulang, naunawaan ko ang galit niyo sa amin lalo na sa anak kong si Barbara. Pero sana labas na dito ang apo ko. Mahal na mahal niya si Faith at mahal ko rin ang batang yun. Para ko na siyang tunay na apo. Napakabuti niya ang bata. Kaya umaasa akong sana may kabutihan din sa puso niyo para tumanggap ng kapatawaran. Saad ni Doña Ligia. Kaya ako kayo pinapunta dito ay gusto kong mapag-usapan ng tungkol sa mga bata. Buntis ang anak ko at siguro naman alam niyo na ang kailangan niyong gawin. Hindi ko na siguro kailangan sabihin ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon, lalo na't mga bata pa sila. Pero ang gusto kong mangyari ay ang maikasal sila bago palumaki ang tiyan ng anak ko. Kahit hindi niyo sabihin, ma'am, talagang papakasalan ko po si Faith, si Cheryl. Sobrang mahal ko po ang anak niyo, ma'am. Sir, sana alang-alang sa magiging anak namin, magkapatawaran na ho tayo.
Ayaw kong maisaalang-alang ang anak namin sa magulong pamilya ay hindi nagkakasundo. Kaya sana mapatawad niyo na ho si Mami at matanggap niyo na ako bilang tatay ng magiging apo niyo. Lakas loob na sabi ni Ariel at walang kurap na tiningnan nito ng diretsyo si Paul. Mabuti kung ganun. By the way, mamayang hapon darating si Cheryl from Canada. Ariel, gusto kong pasayahin mo ang anak ko. Gusto ko siyang sorpresahin pagdating niya. Saad ni Sharon sa binata. Hindi akalain ni Ariel na nasa Canada na pala si Faith. Naisip niya kaya pala minsan kapag may bakanting oras siya ay nagpupunta siya sa school kung saan ito pumapasok at pabalik-balik rin siya tumatambay minsan sa labas ng apartment ni Faith. Subalit hindi niya ito makita at hindi niya rin ito makontak. Gayon rin si Akira na palagi niya mini-message sa Facebook, Instagram at Twitter nito upang kamustahin si Faith at alamin ang ibang tungkol sa babaeng mahal niya. Subalit wala man lang itong reply kahit sin man lang. Habang si Senyora Barbara ay mas lalong itong naging emotional dahil sa narinig. Hindi niya akalain na manggiging lola na pala siya. Sobrang saya naman ng puso't kalooban ni Doña Ligia dahil sa mga nasabi ni Mrs. Sharon Santiban. Kahit seryoso masyado ang mukha ng asawa ng mafia na si Sharon, ay alam ng Doña na katulad ni Faith ay may gininto ang puso rin ito. Nararamdaman ni Doña Ligia na mabait at mabuting tao ang ina ni Faith. Yes po. Anything po na magpapasaya kay Faith. Nauutal pang sagot ni Ariel. Samantala sa kabilang dako naman ay nakabalik na ng Pinas si Angel. Parehong pumanaw na ang mga magulang niya at lahat ng mga kayamanan ng mga ito ay pinamana lahat sa kanya. Pagkatapos ng burol ng papa niya ay kaagad siyang nagtungo ng Zamboanga. Pumunta siya sa isla kung saan iniwan niya ang anak niya. Subalit ganoon na lamang ang laking gulat niya nang makitang wala na roon ang bahay nila at wala na rin si Faith doon. Maging ang nag-iisang bahay na kapitbahay nila ay wala na rin. Umiiyak na napaluhod si Angel at lihim na humihingi ng tawad dahil sa matagal na pagkawala niya. At ngayon ay nag-aalala siya kung nasaan na ang anak niya. Cheryl POV. Nagising ako sa isang pamilyar na silid. Sobrang pamilyar nito sa akin kaya napakunot noo ako. Nilinga ko ang tingin sa buong paligid at hindi nga ako nagkakamali. Nandito ako sa kwarto ko. Bakit ako nandito? Paano ako nandito? Ang sakit ng ulo ko. Napahawak ako sa noo ko dahil nahihilo ako. Parang gusto ko pang mahiga at matulog na lang. Subalit nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman tinatamad akong gumalaw. Subalit ganoon na lamang ang pagtataka at laking gulat ko nang mapatingin ako sa aking suot. Nakasuot ako ng kulay puting gown at hindi lang basta gown, kundi isang wedding gown. Gagi, ba't ako nakaganito? Bakit ganito ang suot ko? Akira? Anak ng, bakit nakaganito? Naiinis kong sabi at tinatawag ko ang pangalan ng kaibigan ko dahil mukhang pinagtripa naman ako ng gagang yon. Nagpunta ako sa dressing room ko upang magpalit ng suot. Gagi, hirap na hirap ako dahil hindi ako sanay magsuot ng ganun, lalo na may kasikipan sa akin. Nag-aalala ako baka naiipit na si baby sa loob ng tiyan ko. Subalit mas lalo akong nagtaka at lalong nainis dahil lahat ng cabinet at drawers ko ay nakalock. Parang ayaw ata nila akong pagpalitin ng suot. Napadaan ako sa malaking salamin at lihim akong namangha at nagtataka rin dahil hindi lang pala ako pinasot ng gown, kundi inayos rin ang buhok ko at may nailagay na konting lipstick sa labi ko. Dahilan upang mas lalong pumula ang labi ko. Kaunting make-up kaya naman halos maging ako ay hindi ko makilala ang sarili ko. Gandang-ganda ako sa sarili ko sa harapan ng salamin. Nang magsawa ay naisipan ko na lang lumabas upang hanapin ang mayordoma para sa duplicate key ng cabinets ko. Gosh, gustong-gusto ko nang magpalit, naiinitan ako. Lagot talaga sa akin yung Akira na yan. Ang lakas ng topak para pagtripan ako. Ginawa pa akong bride. Naiinis kong sabi at padabog na binuksan ang pinto. Subalit muli na naman akong napatigil nang mapatingin ako sa sahig. Napakaraming red rose petals ang nakakalat. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil mukhang effort naman ata si Akira para gawin pa ang mga ito. Naglakad at sinundan ko kung hanggang saan ang mga petals, maging ang hagdan ay meron rin.
Subalit nakakapagtaka lalo dahil wala akong makita kahit ni isang tao. Nang makababa na ako sa sala ay doon ko napagtantong hindi nga ako nagkakamali. Nasa mansion ako. Wala na ako sa Canada kundi nasa Pilipinas na ako. Muli akong humakbang dahil napansin kong palabas patungo sa pool area ang mga nakakalat na petals. Kaya naman humakbang ulit ako at manghahawakan ko na ang doorknob, subalit napasinghap ako dahil bigla na lamang iyon bumukas. Taray, high-tech ang pinto. Saad ang isip ko. At ganoon na lamang ang laking gulat ko at napatakip ako ng bibig dahil sa hindi ko inaasahan na makikita ko. Nakasuot ng baby pink lahat ng girls at nakasuot ng itim na tuxedo lahat ng boys. Ang swimming pool naman ay may lumulutang na maraming mga petals at sa ilalim ng tubig ay may ilaw na sumasayaw at may nakasulat sa ilalim ng congratulations. Ano to? Anong meron? Bakit may paganito? Sunod-sunod na ani ng isip ko at kusa na lamang nanubig ang mga mata ko at dumaloy sa pisngi ko. Nakita ko sa pinakadulo ay naroon nakatayo ang mami ko kasama ni grandma at tita Sharina. Sa kaliwa naman ay nakatayo ang lalaking hindi ko inaasahan na makikita kong muli. Kasama nito si Doña Ligia na nakangiti habang nagpupunas ng luha at si Senyora Barbara na halatang nahihiyang ngumiti sa akin. Maraming mga tao subalit iilan lamang ang nakikilala ko. Maging sina Ellis at LJ ay naroon rin. Lahat ng mga ito ay hindi ko inaasahan na makikita ko sa araw na ito. Napatingin ako sa kaibigan kong maluha-luha pang naglalakad palapit sa akin habang may hawak na isang kumpol na pink tulip flower. Sobrang ganda nito na suot nito at ayos nito. Ang ganda-ganda mo sisi ko. Sorry ha, napag-utusan lang. Nagulat ka ba? Ani ng kaibigan ko at mahina itong napatawa. Ano to? Anong nangyayari? Nananaginip ba ako, Akira? Saad ko habang hindi pa rin makapaniwala. Siyempre hindi sisi. Congratulations best friend. Sagot ni Akira at binigay nito sa akin ang hawak na bulaklak. Matapos nito akong yakapin ay pumunta ito sa likod upang ayusin sa likod ang suot kong gown at inalalayan niya ako. Humakbang sa 5 step na hagdan pagkatapos ay napatingin naman ako sa lalaking lumapit sa akin. Kahit nagkaedad na ay wala pa rin itong kupas. Sobrang gwapo naman ang daddy ko. Saad ko nang makalapit ito sa akin, niyakap niya ako. Kaya naman tuluyan ang lumabas ang kanina ko pang pinipigilan na pag-iyak. Alam kong sobrang maaga pa, kahit magkaroon ka na ng sariling pamilya ay ikaw pa rin ang nag-iisang prinsesa ko. I love you anak. Saad ni dad kaya naman napayakap ako sa kanya ng mahigpit at sobra akong emotional. Hindi ko mapigilan eh. Gulat na gulat man ako sa lahat ng nangyayari ay nangingibabaw pa rin ang labis na kaligayahan sa puso ko. Alam niyo na po, mahina at baos kong sabi, tukoy ko sa pinagbubuntis ko. Pagkatapos ng yakapan namin ay tumayo na sa tabi ko si dad. Yes sweetheart, don't worry hindi kami galit ng mami, mahal na mahal ka namin. Sagot ni daddy. Kaya naman niyakap ko na lamang ang kanang braso niya habang ayaw tumigil sa pagluha ang mga mata ko. Pagkatapos ay dahan-dahan kaming naglakad, naka-abrisyete ang kanang braso ko kaniya. Kung isang panaginip lamang ito ay hiling ko lang, ayaw ko munang matapos at huwag muna akong magising. Habang naglalakad at hinahatid ako ni daddy palapit sa lalaking mahal ko, ay parang pelikulang bumalik sa alaala ko yung mga masasayang panahon na nakasama ko si Ariel. Mula sa unang pagkikita namin hanggang sa huli naming pagkikita. Napansin ko ang black eye at mga pasa niya sa mukha kaya naman napakunot noo ako. Subalit na magtama ang mga mata namin ay nawala ang pagtataka sa isipan ko. Napangiti at napapaluha na lamang ako. Nang makalapit ay sobrang higpit ng yakap sa akin ni mami. Umiiyak rin ito maging ang grandma ko ay emotional na rin. Ikakasal ka na my princess, parang kailan lang nung baby ka pa. Ilang araw lang kitang nakasama, ngayong malaki ka na pero wala akong magagawa dahil para ito sa apo ko. I love you anak. Saad ni mami at hinagkaniya ako sa magkabilang pisngi. Ganon rin sina grandma, grandpa, tita Sharina, tita Elma at Ellis. Nang matapos nila akong yakapin ay si Ariel naman ang pumalit at nilapitan ko naman sina Doña Ligia at Senyora Barbara.
Sobrang saya ko, iha. Finally, apo na talaga kita. Noon pa man ay sinasabi ko sa sarili kong ikaw ang babaeng nararapat sa apo ko. Hindi nga ako nagkamali. Sumang-ayon sa akin si Tadhana. Saad ni Doña Lydia at niyakap niya ako pagkatapos sagkan sa pisngi. Samantala hinarap ko naman si Senyora Barbara. Ako na ang naunang yumakap sa kanya dahil napapansin kong parang nahihiya siya sa akin dahil hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Faith, iha, I'm sorry sa lahat ng mga pagkakamali kong nagawa sa iyo at nasabi sa iyo. Sobrang nagsisisi na ako. Sana mapatawad mo ako. Pinapatawad ko na po kayo. Sana mapatawad niyo na rin po ang sarili niyo. At ang ibig sabihin ba nito ay tanggap niyo na po ba ako para kay Ariel? Saad ko at hinawakan ang magkabilang kamay niya. Tumango muna ang ginang tsaka napaiyak sa harapan ko. Kaya naman muli ko na naman siyang niyakap. Oo naman, iha. Sobrang tanggap na tanggap kita. Bigyan niyo pa ako ng maraming apo, ha? Sagot nito, kaya naman mahina kaming natawa. Ariel POV. Ang pangit mo na niyan sa photoshoot niyo. Mamaya pare, ang dami mong pasa at ang itim-itim ng black eye mo. Natatawang sabi ni Tide. Oo pare, magkakapamilya ka na. Nabawasan na ang barkada sa gimikan. Saad ni Cham at nagkunwari itong umiiyak. Mas pangit ka palang magdrama, Cham. Hindi bagay sa'yo. Biro dito ni Tide. Ang dami-dami pang sinasabi ng mga kaibigan ko, subalit halos wala akong maintindihan dahil kanina pa ako inip na inip sa pagbukas ng pinto. Gustong-gusto ko na makita ang napakagandang babaeng mahal ko. Sobrang miss na miss ko na siya. Ilang linggo ko rin siyang hindi nakita at nahawakan, kaya sobrang sabik na sabik ako sa kanya. Ang buong akala ko ay hindi na mangyayari ang araw na ito at ang buong akala ko ay hindi na ako magiging masaya. Sobrang saya ko dahil natupad ang pangarap kong mapakasalan ang babaeng mahal na mahal ko. Ang babaeng mula pagkabata ay sinabihan kong papakasalan ko. Paglaki ko, papakasalan kita. You're only mine, beautiful. Yan ang huling sabi ko sa sarili bago ko iwan ang Zamboanga nung 6 na taong gulang pa lamang ako. Bata pa lang ako ay nakatatak na sa akin ang masungit at napakagandang batang babae na ninakawan ko ng halik. Pigil na pigil ko ang paghinga ng dahan-dahan, bumukas ang pinto at doon ay finally nakita ko na rin sa wakas ang babaeng mahal na mahal ko. Napakaganda nito. Subalit mas lalo itong gumanda dahil sa ayos at marahil ay sa pagbubuntis rin ito. Parang gusto ko nang takbuhin ang pagitan namin. Gustong gusto ko na siyang ikulong sa mga bisig ko at halikan ang mga labi niyang sobrang pinaka-nanabikan ko. Nang magtama ang mga mata namin ay hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong huwag mapaluha. Napapaluha ako dahil sobrang saya. Finally sa akin na talaga ang babaeng ito. Lord, thank you so much dahil binigay mo sa akin ang napakagandang babaeng ito. Thank you so much dahil sa napakagandang blessing na binigay niyo sa akin dalawa. Pinapangako kong aalagaan, iingatan at mamahalin ko ang mag-ina ko. Nang tuluyan nang makalapit sa akin si Faith kasama ng daddy nito ay niyon ko lamang napakawalan ang kanina ko pang pinipigilan na paghinga. Take care of my princess. Huwag mo siyang sasaktan. Dahil alam mo na ang mangyayari sa'yo. Saad ni Mr. Paul, nang magiging biyanan ko. Gagi, ayos na sana kaso may pahabol pang pagbabanta. Na nagka-trauma na ata ako sa kanya. Prinsesa namin yan, kaya alagaan mo at mahalin mo. Huwag mo siyang sasaktan dahil naka-reserve na ang kabaong mo kapag sinaktan mo ang kapatid ko. Saad naman ni Kenneth, Gagi, mag-ama nga naman. Ayos na sana sa una kaso sa huli may pahabol pang pagbabanta. Hindi ko tuloy alam kung anong isasagot ko. Daddy naman, tinatakot niyo ni kuya si Ariel Baka umatras na to at hindi na ako pakasalan. Saad ni Faith at parang batang napanguso ito. Subukan lang niya. Ani ni Patrick at pinakita ang nakatagong barel na nasa bewang nito. Huwag ho kayong mag-alala. Mahal na mahal ko ang prinsesa niyo. At mahal ko pa ang buhay ko. Sagot ko, kaya naman hindi ko inaasahan na ilahad ni Mr. Paul ang kamay nito. Nakaagad ko naman tinanggap.
Kasalukuyan na kaming nasa harapan ng pare na magkakasal sa amin. Halos wala akong maintindihan sa lahat ng mga sinabi nito. Dahil kay Faith o Cheryl lamang ako nakatingin, sobrang gandang-ganda ako sa magiging asawa ko. Ano kayang nagawa kong kabutihan para regaluhan ako ni Lord ng ganitong kaganda at kabait na mapapangasawa? Iho, nakikinig ka ba? Saad ni Father, kaya naman napalingon ako dito. Istorbo. Lihim na lamang nasabi ng kalooban ko. Opo, Father. Opo. Kiss na ba? Saad ko. Kaya naman narinig kong nagtawanan ang mga kaibigan ko. Makinig ka kasi. Mahinang sabi ni Faith sa akin. Nadidistract ako ng ganda mo eh. Sagot ko na ikinangiti naman niya. Tsam, para akong nakakita ng anghel. Sobrang ganda lalo na kapag nakangiti. Ano ba, para naman akong baklang kinikilig nito. Ani ng isip ko, kaya naman pigil na pigil ko ang mapatawa dahil sa naiisip ko. Ariel, tinatanggap mo ba si Cheryl bilang asawa mo? Sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Now can I kiss my wife? Sagot ko at kaagad kong hinapit sa bewang si Cheryl at hindi ko na hinintay magsalita si Father dahil kaagad ko nang hinalikan si Cheryl na ngayon ay asawa ko na. Iho, ang bilis mo naman. Hindi ko pa sinasabing pwede mo na siyang halikan. Rinig kong sabi ni Father, subalit wala akong pakialam. Hindi ko pinakinggan ang sinabi niya. Bagkus ay mas lalo kong nilaliman ang halik ko sa asawa ko. Abay, sobrang namiss ko ang labi na to eh. Wow, ibang klase ka pare. Rinig kong sabi ni Cham. May honeymoon pa, magtira ka naman pare. Saad naman ni Tide. Parehong nakangiti ang bagong kasal habang papasok sila sa malaking yate na bigay ni Paul sa kanilang dalawa. Buhat-buhat ni Ariel ng pang-bridal style ang asawa. Nang makarating sila sa naghihintay na kama, ay dahan-dahan ibinaba ni Ariel ang asawa. Hinagkan muna niya sa noo ang asawa bago niya ibinaba ang halik patungo sa nakaawang na labi ni Faith o Cheryl. Buong pusong pinagsaluhan nila ang init na pagmamahalan nila sa loob ng yate. Tanging ang hampas lamang ng alon ay nagsisilbing musika sa kanila kasabay ng bawat ungol na kanilang tinatamasa ang kaligayahan. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan mo nakuha ang mga pasa mo. Sinong may gawa niyan sa'yo? Saad ni Cheryl habang nakaunan siya sa braso ng asawa. Parehong hubot-hubad silang dalawa at tanging puting kumot lamang ang nakatakip sa kanilang katawan. Sa 4 na beses na pinagsaluhan nila ay niyon lamang sila nakaramdam ng pagod. Ha? Itong mga pasak ko? Wala to, nadapa lang love. Pagsisinungaling ni Ariel, kaya naman sa sobrang inis ni Faith ay pinisil niya ang 2 itlog ng asawa. Iba na pala ngayon ang nadadapa, no? 2 mata, black eye at nakakapasa ang buong mukha. Saan ka ba nadapa? Ulitin nga natin sa'yo. Ikaw lalaki, sa susunod na magsisinungaling ka, galing-galingan mo ha, dahil sa susunod pipisain ko na itong lato-lato mo. Gigil na sabi ni Faith habang ang asawa naman ay napapaaray na lamang at hindi alam ang gagawin dahil natatakot siya na baka tutuhanin ng asawa ang sinabi nito. Oo na, aamin na. Aray love, masakit. Aray, kawawa ka kapag pinisamoy niyang lato-lato ko. Baka hindi na ulit tayo magkaanak. Aray naman love, masakit naman eh. Aamin na ako. Nasasaktang sabi ni Ariel at hindi alam ang gagawin dahil hinigpitan ni Faith ang pagkakahawak nito sa itlog niya. Ang daddy mo ang may gawa. Huwag kang magalit sa kanya. Mabuti nga nangyari ito dahil kung hindi ay wala tayo ngayon love. Pero hindi pa rin dapat nila ginawa yan sa'yo. Sorry dahil sa akin sinaktan ka ng parents ko. Malungkot na sabi ni Faith, kaya naman napatingin dito ang lalaki. Hey, don't sad love. I'm okay. Don't worry my love. Mawawala rin ito. Ani ni Ariel at hinagkan sa noo ang asawa. Lumipas ang ilang araw ay bumalik na sina Ariel at Faith. Kasalukuyan silang nasa sariling mansyon nila at hindi nila inaasahan na sa pagbalik nila ay may bahay na palang regalo sa kanila si Doña Lygia. Nagpatuloy pa rin sa pag-aaral si Faith o Cheryl kahit mag-4 na buwan na ang tiyan niya.
Subalit kahit sa paaralan ay hindi nawawala ang dalawang bodyguard nito. Kasama ng mga itong umaalalay at nakabantay sina Akira at Violet. Habang si Ariel naman, sa online lamang niya pinagpapatuloy ang pag-aaral, kasabay ng pagtatrabaho nito sa kanilang negosyo. Kinausap na rin siya ni Mr. Dalgan at sinabi nito na huwag na umano nila bayaran ang pagkakautang ng namatay niyang ama. Unti-unti na rin natatanggap ni Paul at Kenneth si Ariel at naging malapit na rin sina Senyora Barbara at Sharon. Hanggang sa isang araw, bago lamang nakauwi ang mag-asawang Cheryl at Ariel sa bahay. Kahit magkaiba sila ng pinagkakaabalahan, ay sabay naman silang umuwi ng bahay. Nasa kwarto silang dalawa at nagpapahinga. Nakaunan si Cheryl sa braso ng asawa habang nakatingin sila sa flat screen ng telebisyon. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakatanggap ng tawag si Cheryl mula sa kanyang mami Sharon. Pinapapunta siya nito sa mansyon. Okay mami, pupunta po kami. Sagot niya sa kausap. O ano yun love? Saad ni Ariel at pinahinaan ang volume ng TV. Si mami, pinapapunta tayo. Sagot niya tsaka bumangon. Nang makababa na sila sa kama ay naagaw naman ang pansin nila nang may kumatok sa pinto. Iha, may naghahanap sa'yo. Pinapasok ko na kasi kilala ko naman. Saad ni Manang Corazon nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Si Manang Corazon ang dating kapitbahay nila noon sa isla. Nalaman niyang ang lolo niya ang tumutulong sa kanya noon at ang lolo George rin niya ang nagpalipat sa mag-asawa. Kinuha niya ang kasambahay ito habang driver naman si Mang Lexco. Sino ho Manang? Nagtataka niyang sabi. Mas mabuting bumaba ka na lang iha at pakinggan mo muna siya ha? Saad ni Manang. Nagtataka man ay tumango na lamang si Cheryl tsaka napatingin sa asawa. Sige ho, tipid niyang sagot. Nang makababa hindi niya inaasahan ang taong naghihintay sa kanya sa sala. Ilang buwan na rin nang iwan siya nito nang walang paalam. Iniwan siya nitong nag-iisa sa isang isla at sa maliit na bahay na tinitirhan nila. Kaya hindi niya alam kung anong mararamdaman para dito. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o magiging tahimik lamang habang nakatingin dito. Kaagad itong tumayo nang makita siya nito. Kaya naman napatingin siya dito mula ulo hanggang paa. Napakagalanting tingnan nito at mahalatang may dugong bughaw ito. Pumayat ito ng konti subalit hindi naman nabawasan ang ganda nito. Mas lalo itong bumata tingnan dahil sa mamahaling suot nito at sa diamond na alahas na nakakabit dito. Anak, basag ang boses na sabi nito at mabilis nitong hinakbang ang pagitan nila at kaagad siya nitong niyakap ng sobrang higpit. Huwag niyo hong higpitan, naiipit ang baby ko. Mahinang sabi ni Faith kaya kaagad itong lumayo ng konti. Sorry anak, hindi ko alam na buntis ka. Saad nito. Oo nga naman, paano mo nga ba malalaman wala ka? Sarkastikong sagot ni Faith kaya naman napayuko na lamang si Angel at pinunasan nito ang luha sa pisngi nito. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Saad ni Faith sa seryosong boses. Kahit ang totoo ay pigil na pigil lamang niyang mapaiyak at gustong-gusto na niyang yakapin ang nanay Angel niya. Subalit masama pa rin ang loob niya dito dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Matagal ko nang alam kung saan nakatira ang tunay mong mga magulang. Matagal ko nang alam kung sino ang tunay mong mga magulang. Nakayukong pag-amin ni Angel sa anak. Sa narinig ay halos magsalubong na ang kilay ni Faith o Cheryl. Pero hindi mo sinasabi sa akin. Hindi nila ako hinanap. Naniwala ako sa inyo. Nagtanim ako ng sama ng loob sa tunay kong mga magulang. Dahil sa sinabi mo noon na hindi nila ako hinanap, nagalit ako sa kanila na dapat ay hindi ko ginawa sa kanila dahil ang totoo ay hinanap nila ako. Ngayon magpapakita ka sa akin at yayakapin mo ako ng parang walang nangyari, na parang hindi ka nang iwan. Alam mo ba, halos mabaliw ako sa kakahanap ko sa iyo noon. Pati ang pag-aaral ko naapektuhan. Tumigil ako sa pag-aaral para mag-focus na hanapin ka. Araw-araw ako nag-aalala sa iyo kung kumusta ang lagay mo.
kung nakakatulog ka ba o nakakakain, o nasaan ka na at kung ano nang nangyayari sa iyo. Sobrang hirap na hirap ako noon, Nay. Ang dami kong pinagdaanan mag-isa, magmula nang iwan mo ako. Tapos isang araw malalaman kong nasa ibang bansa ka na pala, kasama ang mga magulang mo. Nasa marangyang buhay ka na pala. Habang ako hirap na hirap mag-isa at nanlilimos ng atensyon ng iba. Pinapahirapan ng ibang tao habang ikaw, wow, nakalimutan mo nang may naiwan ka. Bakit hindi mo man lang nagawang magpaalam? Sana nakaingat man lang ako. Sana sinabi mo na lang sa akin na pagod ka nang maghirap at ayaw mo na akong makasama. Nay, matagal mo nang alam kung saan nakatira ang tunay kong mga magulang. Sana hinatid niyo muna ako sa kanila o sinabi niyo man lang ang totoo sa akin bago mo ako iwan mag-isa sa isla na iyon. Mahabang sabi ni Faith. Lahat ng matagal na niyang kinikimkim na sama ng loob ay sa wakas ay nailabas na rin niya sa taong nasa harapan niya. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi ko gustong iwan ka. Nung gabing lamay ni Mayor ay pauwi na ako noon. Nang dakutin ako ng mga tauhan ni Papa, mabilis nila akong naipasok sa van. Gusto kong manlaban, anak, subalit marami sila at hindi ko sila kaya. Malubha ang sakit ng mama at mahina na rin ang papa, kaya sinamahan ko silang magpagamot, anak, sa ibang bansa. Ilang beses kong sinubukang tawagan ka subalit sobrang mahigpit si Papa. Kinuha niya ang phone ko at ayaw niyang makausap kita. Gusto niyang sa kanila lang nakatuon ang pansin ko habang nabubuhay pa sila. Anak, hindi kita kinalimutan. Araw-araw kong naiisip kung ano ng kalagayan mo. Sobra ako nag-aalala sa iyo dahil babae ka. Anak, sobrang mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginustong iwan ka. Kamamatay lang ni Mama last month, pero weeks lang ang itinagal nun. Ay sumunod naman si Papa dahil sa heart attack. Kaya nang magkasunod pumanaw ang mga magulang ko, ikaw kaagad ang pinuntahan ko, anak. Pumunta ako sa isla subalit wala nang tao roon, pati sinamang Lesko at Aling Corazon wala na. Kaya naisip kong baka nahanap ka na ng mga tunay mong magulang or nandito ka na sa Manila para ipagpatuloy ang pag-aaral mo at hindi nga ako nagkamali. Sinabi ng mami mo itong address. Alam kong masama ang loob mo dahil iniisip mong iniwan kita. Saksi ang Diyos, anak ko, kung gaano ako nangulila sa iyo. Kaya anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak ko. Mahabang sagot ni Angel. Pagkatapos ay humagulhol ito ng iyak bago napaluhod na lamang sa harap ni Faith. Para namang dinurog ang puso ni Faith o Cheryl sa nakikita niya. At nakikita rin niyang sobra siyang mahal nito at nagsisisi. Ang kaninang sama ng loob niya sa nanay Angel niya ay napalitan ng pagmamahal. Nangingibabaw pa rin ang pagkamis at pagmamahal niya dito. Ito ang babaeng nagpalaki, nag-alaga at nagmahal sa kanya ng parang isang tunay na anak. Kaya naman tuluyan na rin napayak si Faith at pumantay sa ina. Tsaka ito niyakap. Sumama lang po ang loob ko, Nay, sa isiping iniwan mo ako nang walang paalam. Nanay, sobrang namiss po kita. Mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa iyo, nanay ko. Umiyak na sagot ni Faith at nagyakap silang dalawa. Habang si Ariel naman ay tipid na napangiti habang nakatingin siya sa dalawa. Mabilis lumipas ang ilang buwan ay dumating na rin ang pinakahinihintay ng dalawa. Ang araw ng kabuwanan ni Faith o Cheryl. Sobrang thankful si Faith dahil nariyan ang mga taong mahalaga at nagmamahal sa kanya. Ang dalawang nanay niya na sina Sharon at Angel, kasama ang buong pamilya ng Santiban. Gayon rin sina Doña Lydia at Senyora Barbara. Ang mga ito ay excited na makita ang unang baby nila ni Ariel. Uminahon ka, iho, nahihilo na kami sa iyo. Saad ni Doña Lydia sa apo dahil balik-balik ang lakad ni Ariel sa harapan nila. Hindi ito mapakali dahil nasa loob ang asawa niya habang pinapanganak ang unang baby nila. Habang siya ay nasa labas lamang at parang gusto niyang suntukin ang doktor dahil ayaw siyang papasukin nito. Akmang sasagot si Ariel sa sinabi ng abuela niya, subalit natigilan siya nang marinig niya ang unang iyak ng anak. Kaya naman napangiti si Ariel at hindi niya napigilang mapaluha.
Daddy na talaga ako, Lola, Mama, Akira. Daddy na talaga ako. Narinig niyo yon? Anak ko yun. Tuwang-tuwang sabi ni Ariel at napayakap siya sa 5 niyang mga kaibigan na naroon rin. Masaya naman nagyakap ang mga magulang ni Cheryl o Faith. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa isiping may apo na sila. Baby, mukhang matanda na talaga ako, may apo na ako sabi ni Paul sa asawa. Oo nga tanda, lola at lolo na tayo. Nakangiting sagot ni Cheryl. Masayang-masayang lahat sa pagdating ng unang anak ni na Cheryl at Ariel. Hindi naman napapabayaan ni Cheryl ang kanyang pag-aaral kahit isa na siyang ina. Bagkus ay mas magaan sa kanya ang lahat dahil may mga magulang siyang todo suporta at laging nandyan para umalalay at mag-alaga sa nag-iisang apo ng mga ito. 3 taon ang lumipas. Congratulations! Double celebration talaga kaya napakabongga sisi. Masayang sabi ni Akira dahil finally ay nakapagtapos na sila sa pag-aaral. Timing namang nagkasabay ang graduation nila sa 3 taon gulang na birthday party ni Maria Shell. Kaarawan rin ng anak nila kaya napakalaking party ang ginawa ng mga santiban. Lalo na't double celebration iyon sa kanila. Oo nga, napakabilis ng panahon, parang kailan lang. Nung hirap na hirap tayo sa pagtaguyod para makapag-aral tayo noon sa Zamboanga. Ngayon may anak na kami ni Ariel at naabot na namin ang pangarap namin. Siya maging successful businessman, ako naman future doctor. Ang saya-saya ko, Akira. Sobrang saya ko lalo nakikita kong lumalaking healthy at masiglang bata si Maria Shell. Sagot niya sa kaibigan at napapuna siya ng luha habang nakatingin silang dalawa sa mag-ama. Niyang naglalaro kasama ng ibang mga bata. Oo nga, at napakagandang bata. Naghalo ba naman ang dugong Chinese, French, Espanyol at Pinoy? Hay sana all. Ako kaya, kailan kaya ako magkakapamilya? Nasaan na ba kasi ang destiny ko? Ang tagal dumating. Gusto ko nang magkaanak. Mag-e-expired na ang matres ko. Sagot ni Akira kaya naman napatawa silang magkaibigan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Cheryl Santiban, ang The Billionaire Lost Mafia Princess. Muli samahan niyo ho ako sa susunod pa ang kwentong pag-ibig. Thank you po at God bless.